Habang siya'y, Dinglinger, nag-iisip, biglang nagsalita si Leong Xiao, mag-ingat ka, mukhang ito'y isang natural na ilusyon. Tumingin ka sa record needle, sundan mo ito. Nagulat si Dinglinger sa kanyang puso, lumingon siya, ngunit hindi makita si Leong Xiao. Sa harap niya ay makapal na hamog lamang, walang ibang bagay. Agad niyang kinuha ang record needle at maingat na sinundan ito. Sabi-sabi, ang death zone ay may natural na ilusyon, mahirap makaligtas ang sinumang pumasok. Hindi alam kung paano ito nagawa ng Thunderwind Chamber of Commerce, at nagawa pa nilang gumawa ng record needle sa lugar na ito. Sinundan ni Dinglinger ang record needle ng halos isang tasang tsaa nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naamoy niya ang bahagyang bango sa hamog. Mabilis niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. May lason sa hamog. Natakot siya, agad na pinakilos ang kanyang yuan qi upang subukang ilabas ang lason na nalanghap, ngunit nagulat siya nang matuklasan na direkta itong pumasok sa kanyang yuan qi. Anong klaseng lason ito? Bakit napakalakas? Hindi makapaniwala si Dinglinger. Naramdaman niya na habang mas pinapakilos niya ang kanyang enerhiya, mas lalong lumalalim ang pagpasok ng lason. Di nagtagal, nagsimulang manigas ang kanyang katawan, at naramdaman niyang bumabagal ang reaksyon ng kanyang sistema ng nerbiyos. Agad siyang kumuha ng ilang tableta ng gamot, hindi naglakas loob na sumulong pa, bagkus ay direktang umupo ng naka-cross leg upang subukang paalisin ang lason. Ang gamot na panlunas sa lason ay ang Clear Spirit Pill, kumalat ang bisa nito, ngunit walang epekto. Nabahala si Dinglinger. Hindi lang ang kanyang mga nerbiyos ang namamanhid, pati ang kanyang paningin ay nanlalabo, unti-unting nahuhulog sa ilusyon. Bigla, isang mainit na kamay ang dumapo sa kanyang likuran. Isang daloy ng init ang pumasok, dumadaloy sa kanyang mga meridian na parang malamig na bukal na bumubuhos sa tuyong lupa. Ang lason sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Sino ka? Lumingon si Dinglinger at nakita ang pamilyar na anyo, nagulat siyang nagsabi, Young Master yun, paano ka napunta sa ilusyong may lason na ito? Ikaw ba talaga yan o namamalikmata lang ako? Ang taong iyon ay si Leong Xiao nga, bahagya siyang umiti at nagsabi, ano sa palagay mo? Tungkol naman sa ilusyong ito, hindi pa sapat ang antas nito para linlangin ang aking mga mata. Nandito lang ako sa tabi mo, hindi mo lang ako nakita. Nang marinig ito ni Dinglinger, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, lihim na nag-isip, kaya pala, palagi siyang nasa tabi ko para protektahan ako, hindi kailanman umalis. Mabilis na naalis ang lason sa katawan ni Dinglinger. Tumalikod siya at nagsabi, salamat, Young Master yun ang iyong mga mata. Natakot siya nang mapansin na ang mga mata ni Leong Xiao ay naging kakaiba, sa paligid ng kanyang mga mata ay may lumalabas na kakaibang enerhiya. Kapag tinitigan, nahihilo siya at hindi makatingin ng diretsyo. Sabi ni Leong Xiao, ito ay isang aya teknike na ginagamit ko. Hanggat sapat ang lakas, kayang sirain ang lahat ng ilusyon. Huwag mong titigan ang mga mata ko. Hawakan mo ang kamay ko, tara na. Iniabot niya ang kanyang kamay, inakay si Dinglinger pasulong. Walang anumang pakiramdam ng pagkabalisa si Dinglinger. Bagaman medyo nailang siya, hindi siya nataranta tulad ng dati, hinayaan niyang hawakan ni Leong Xiao ang kanyang kamay. Sa halip, nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso, na ikinagulat niya mismo. Gamit ang record needle at ang aya teknike ni Leong Xiao, mabilis silang nakalabas sa lugar na may hamog. Paglingon nila, nasa loob sila ng isang lambak na nasa pagitan ng dalawang bundok, puno ng mga bulaklak at damo, napakaganda. Binitiwan na ni Leong Xiao ang kamay ni Dinglinger at nagsabi, ang lawak ng langit at lupa, tunay na kamangha-mangha. Ang ganitong uri ng lila-asul na bulaklak ay hindi ko pa nakita. Mukhang ito'y isang uri ng spirit flower, hindi ko alam kung gaano nakatagal. Hinaplos ni Dinglinger ang kanyang kanang kamay gamit ang kaliwa, ang kamay na kakahawak lang ni Leong Xiao, inilagay ito sa harap niya, nararamdaman ang init sa kanyang mukha. Sabi niya, sa mundo, libo-libo ang mga kakaibang bulaklak at halaman, paano mo makikilala lahat? Akala ko gawa-gawa ito ng Thunderwind Chamber of Commerce,
yun pala ay likha ng kalikasan, sagot ni Leong Xiao. Ang bulaklak na ito ay hindi lang naglalabas ng nakalilinlang na amoy, nagtataglay din ito ng espesyal na lason. Malamang hindi ito makakayanan ng mga susunod. Hindi ko alam kung ilan ang makakalagpas sa pagsubok na ito, pero sa tingin ko ang mga taga Thunderwind Chamber of Commerce ay mayroon ng panlunas, sabi ni Ding Linger. Thunderwind Chamber of Commerce na ang nag-anunsyo ng lugar na ito, bakit hindi sila naglagay ng mga hadlang? Nais ba nilang lipulin ang mga lokal na puwersa ng sabay-sabay? Umiling si Leong Xiao, hindi ko alam. Pero isa rin yan sa mga dahilan. Sa madaling salita, hindi nila hahayaang madaling makuha ng lahat ang mga benepisyo. At saka, kailangan nilang makakuha ng malaking pakinabang dito, kung hindi, malulugi sila ng malaki. Ngumiti si Ding Linger, kawawa naman ang mga taga-Chamber of Commerce na yon. Maingat nilang pinlano ang lahat, hindi nila inaasahan na sa simula pa lang ay namatay na si Fang Tianhe, pati si Jailin ay nagalit. Siguradong hindi nila inaasahan ang mga pangyayaring ito, malamang lugi na sila. Nararamdaman ko na maaaring may iba pang pakana sa likod nito. Haharapin natin kung anuman ang dumating. Hindi naman kailangang matakot sa kanila. Tara na, hindi na natin kailangang hintayin ang mga taong iyon. Pagkasabi nito ni Leong Xiao, dumiretso na siya. Sumunod si Ding Linger sa likuran niya. Biglang nakaramdam siya ng lungkot sa puso, umaasang sana ay may kaunting hamog ulit para mahawakan niya ang kamay nito. Ngunit nahiya siya sa sariling iniisip. Sa loob ng lambak na ito ay may luntiang kagubatan, sariwa ang hangin at puno ng yuanqi, mayabong ang mga halaman, at malakas ang enerhiya ng buhay na parang paraiso sa lupa. Ilang hakbang pa lang si Leong Xiao ay bigla siyang huminto. Muntik nang mabangga ni Ding Linger ang likod niya, nahihiyang nagsabi, "Bakit, Young Master yun? May nangyari ba?" Sabi ni Leong Xiao, kakaiba ang lambak na ito. Tulad ng lawa kanina, sagana sa yuanqi ngunit walang buhay na nilalang. Walang buhay na nilalang. Natigilan si Ding Linger, saka lang niya napansin na napakatahimik ng lambak, walang maririnig na ingay ng kulisap o huni ng ibon. Hindi ka panipaniwala. Nagulat siyang nagsabi, siguradong isa na namang bitad. Umiling si Leong Xiao, hindi. Ang ilusyong iyon ay natural na nabuo, ang lawa ay isang profound artifact. Ngunit dito, talagang walang aura ng buhay na nilalang. Mag-ingat ka. Sa ganitong sitwasyon, maaaring masyadong nakalalason ang kapaligiran, kaya walang nabubuhay, o may malakas na demonic beast na umaangkin sa lugar na ito, ginagawa itong isang ipinagbabawal na lugar, kaya't ang ibang nilalang ay hindi nangangahas lumapit. Ang yuanqi dito ay walang problema, kaya malinaw na ito ang ikalawang sitwasyon. Nagulat si Ding Linger, ang ibig mong sabihin, may malakas na demonic beast dito. Anong antas kaya? Mahinang bumuntong hininga si Leong Xiao, ikawalong antas. Natakot si Ding Linger, naramdaman mo na? Umiling si Leong Xiao, hindi pa. Tanong ni Ding Linger, bakit mo na lamang ikawalong antas? Sagot ni Leong Xiao, kung ikapitong antas lang na demonic beast, hindi ito magkakaroon ng ganitong epekto, at hindi rin ito magiging dahilan para dalhin ng Thunderwind Chamber of Commerce ang mga tao para harapin ito. Tutal, ang Bidu sect at ang Changxi sect ay may maraming malalakas na wuzon, kahit sino sa kanila ay kayang harapin ito. At kung ikasyam na antas hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang Thunderwind Chamber of Commerce na pumunta. Kaya kung may demonic beast na umaangkin sa lugar na ito, siguradong nasa ikawalong antas ito. Natigilan si Ding Linger, agad niyang naunawaan na napakalohikal ng paliwanag na ito. Bigla niyang naramdaman na walang imposible para sa binatang nasa harap niya. Haha! Leong Xiao, talagang wala kang problema. Sa likuran, isang pamilyar na boses ang narinig. Ang grupo ni Tan Dijun ay nakalabas na rin sa hamog. Marami pang iba ang sumunod, ngunit pagdating dito, kalahati na lang ang natira. Walang nabawas sa mga taga-Beidou sect, tila mayroon na silang paraan para harapin ang hamog. Nagulat si Xiao Minghui, Young Master yun, hindi ka takataka na nakalabas ka sa hamog.
Pero si President Dinglinger ay nakarating din dito, kahanga-hanga talaga. Malamig na suminghal si Dinglinger, sa inyo, marami ang mas mahina pa kaysa sa akin, hindi ba't nakalabas din sila? Ngumiti si Xiao Minghui, President Dinglinger, huwag kang magalit. Bagaman bihira ang nakakaalam sa lason sa hamog, para sa aming sekta na matagal nang nandito, hindi na ito sikreto. Matagal nang mayroon kaming panlunas na tableta. Si President Dinglinger ay tagalabas, ngunit maayos siyang nakalabas, kahanga-hanga. Mukhang hindi simple ang Purple Cloud Chamber of Commerce. Dapat mong malaman na sa loob ng hamog na ito, kahit ang isang malakas na wuzon ay kaya lang protektahan ang sarili, walang paraan para tumulong sa iba. Nagulat si Dinglinger sa kanyang puso. Kahit wuzon ay hindi makapagdala ng iba. Paano ito nagawa ni Liong Xiao? Ngunit nang maisip niya ang mga pambihirang katangian nito, napanatag din siya. Tila anumang mangyari sa kanya ay normal lamang. Tiningnan ni Liong Xiao ang lahat. Maliban sa mga lokal na sekta, ang mga nakalagpas nga ay mga loose cultivator na matagal nang nanirahan sa South Far City, alam ang mga lihim dito at may dalang panlunas na tableta. Malamig siyang suminghal, Sect Master Xiao, alam mong hindi simple ang hamog pero hindi mo man lang binigyan ang iyong master na ito ng kaunti. Mukhang hindi na kailangang maging magkaibigan. Nahihiyang sabi ni Xiao Minghui, ito. Napilitan siyang umiti, sa kakayahan ni Yang Master yon, natural na hindi kailangan ng panlunas na tableta. Habang nagsasalita, may grupo ng mga tao na mabilis na dumating mula sa malayo, pinangungunahan ni Jaylin, ang puwersa ng Chamber of Commerce. Sila ay walang galos. Nang makita nila si Liong Xiao, halata ang takot at pag-inat sa kanilang mga puso. Nang makita ni Jaylin na ligtas din si Liong Xiao, medyo nadismaya siya. Bagaman inaasahan na niyang walang epekto ang hamog, umasa pa rin siyang mamamatay si Liong Xiao sa loob para masira ang kasalukuyang sitwasyon. Sabi ni Tan Dijun, Old Dog J, ito ba ang bitag ninyo? Walang buhay na nilalang. Siguro ito'y isang forbidden ground ng mataas na antas na demonic beast. Hindi ka naman siguro gumawa ng isang ikasyam na antas na demonic beast, di ba? Nakita ni Jaylin na nahulaan na ang problema, hindi na siya nagtago pa, maluwag niyang sinabi, Tan Dijun, hindi ko gusto ang sinabi mo. Anong ibig mong sabihin na ako ang gumawa? Ang umaangkin sa lugar na ito ay isang ikawalong antas na demonic beast, nasa lambak sa harapan. Kung natatakot ka, bumalik ka na. Ile! Kung ikawalong antas lang, sabay-sabay nating sugurin, balatan natin at ibenta para kumita. Malamig na suminghal si Tan Dijun, pinangunahan ang kanyang mga tauhan pasulong. Napansin niya na tila nahawa siya sa pagiging mukhang pera, bukang bibig niya ay kung paano makakakuha ng pakinabang. Sa pag-isip nito, agad niyang tiningnan ng masama si Liong Xiao, na ikinataka naman nito. Ang mga wuhuang at maging ang ilang wuzon ay umatras na. Kung nasa harapan ang isang ikawalong antas na demonic beast, hindi sila nangangahas lumapit. Lumabas si Mudongni mula sa grupo ng sekta, lumapit kay Liong Xiao, at nagsabi, alam kong may lason sa hamog, labis akong nag-alala na baka hindi ka makalagpas. Ngayon, panatag na ako. Pagmamasid sa pag-alis ni Mudongni, nakaramdam ng kaunting selos si Dinglinger sa puso, sinisi ang sarili, ang babaeng ito, masyadong nag-aalala sa'yo. Walang kaugnayang lang ang sinabi ni Liong Xiao, tara na, tingnan natin kung anong demonic beast ang umaangkin sa lugar na ito. Ang ikawalong antas ay hindi simpleng kalaban. Sumunod si Dinglinger sa likuran, ngunit hindi na mapakali ang kanyang puso. Bigla siyang bumulong sa sarili, Dinglinger, tanga, ano ba yang iniisip mo? Sino ba siya? Isang espada lang, pinatay ang 7 bituin na wuzon, tinalo ang ikawalong antas na alchemist. Siya ay magiging isang nasa tuktok na nilalang sa Tianwu world sa hinaharap. Bakit siya magkakagusto sa isang tangang babae tulad mo? Ang makasama ka ay dahil lang tinulungan ka niya ng kaunti, iniligtas ka minsan. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano, hindi ka ba nahiya? Namumula pa rin ang kanyang mukha, ngunit unti-unting nawala ang buhol sa kanyang puso.
Bumalik siya sa normal na estado ng pag-iisip, sumusunod ng malapit kay Leong Xiao, na walang kamalay-malay sa pagbabago ng damdamin ng babae sa likuran niya. Ang kanyang isip at katawan ay nakatuon sa kayamanan at demonic beast sa harapan. Lumabas ang lahat sa lambak, ngunit wala silang nakitang kakaibang nilalang. Pagtawid sa patag na damuhan sa lambak, sa paanan ng bundok, may mga luntiang baging na tumatakip sa lahat ng dako. Siguro lumabas ang demonic beast para maghanap ng pagkain. Maingat na nagsuri ang isang martial artist. Ano ka ba? Ika-8 antas na yan, kung gusto niyang kumain, kailangan pa ba niyang lumabas? Kontra ng isa pa. Ano man ang mangyari, ang wala dito ang demonic beast ang pinakamagandang balita. Kung hindi, susugod agad ang mga malalakas na yon, pababayaan tayong mamatay dito. Tuwang-tuwa ang lahat, lalo na ang mga loose cultivator. Ilan sa kanila ay hindi na nakapagpigil at direktang lumipad patawid. Swoosh 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 sa pagitan ng dalawang bundok, paminsan-minsan ay may maliliit na anino na dumadaan sa mga luntiang baging, napakabilis na halos hindi makita ng mata. Dalawang wuzong ang kalilipad pa lang, hindi pa nakapag-ingat, agad na nabutas ang kanilang mga katawan ng mahigit 10 malalaking butas, nakakatakot ang itsura, bumagsak sa lupa. Hiss! Lahat ay nakaramdam ng panlalamig, takot na tumingin sa paligid. Kanina, anino lang ng atake ang nakita, hindi ang tunay na anyo. Dalawang wuzong ang namatay ng hindi maipaliwanag. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jaylin, mga basurang cultivation level, gusto pang sumugod. Ang pumatay sa kanila ay hindi ang cultivation level, kundi ang kanilang katalinuhan. Ang mga salitang ito ay agad na ikinagalit ng mga loose cultivator, masamang tingin ang ipinukol sa kanya. Ngunit ang relasyon ng mga loose cultivator na ito ay hindi naman maganda, pero sa sandaling ito, nagsama-sama sila na parang mas mainit kapag magkakasama. Ngayong nakita nilang bumagsak ang dalawa sa harap ng lambak, agad silang nakaramdam ng pighati. Nanliit ang mga mata ni Leong Xiao, agad niyang nakilala ang umatake kanina, iyon pala ay Little Green Demon. Hindi ko inaasahan na may ganitong bagay pa dito. Sabi ni Tan Dijun, nakikilala mo ang demonic beast na yon? Tumango si Leong Xiao, ito ay isang uri na tinatawag na Little Green Demon, nasa ika-6 na antas lamang. Kaya lang nitong saktan ang mga martial artist na mas mababa sa wuhuang, maliban na lang kung ito ay ang hari sa mga Little Green Demon na aabot sa ika-7 antas. Wala namang umaabot sa ika-8 antas. Tumingin si Tan Dijun sa grupo ng Chamber of Commerce, ito ba ang pagsubok na inihandan nyo? Hindi ba kayo natatakot na pagtawanan? Malamig na suminghal si Jaylin, walang kinalaman sa amin. Kung may kakayahan ka, tumawid ka. Ayokong makipag-usap sa tulad mo. Pinangunahan ni Tan Dijun ang grupo pasulong, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pagpasok niya sa pagitan ng dalawang bundok, mabilis na umatake ang mga Little Green Demon. Anino lang ang makikita sa buong kalangitan, at ang tunog ng humahagis na hangin ay walang tigil sa tabi ng tainga. Binuksan ni Tan Dijun ang kanyang domain. Lahat ng Little Green Demon na sumugod ay tumalbog pabalik, hindi siya masaktan kahit kaunti. Isang grupo ng basura. Malamig siyang suminghal, ang mist poison key sa kanyang katawan ay kumalat. Ang mga Little Green Demon na pumasok sa kanyang domain ay sunod-sunod na nalason at bumagsak. Tila may diwa silang hindi natatakot mamatay, kahit nakikita nilang sunod-sunod na namamatay ang kanilang mga kasama, patuloy pa rin silang sumusugod. Mabilis silang naubos lahat, bumagsak sa lupa. Tapos na ba? Puno ng pagdududa ang lahat. Biglang may naramdaman si Leong Xiao sa kanyang puso, hindi maganda. Tumingin kayo sa ilalim ng inyong mga paa. Yumuko si Tan Dijun at tumingin. Ang mga Little Green Demon ay nagsimulang matunaw, unti-unting pumapasok sa lupa. At ang lupa sa ilalim ng paa ni Tan Dijun ay nagsimulang lumubog, hinihila ang kanyang mga paa pababa, nagiging isang lasyan ng putik. Ang eksenang ito ay nakita na ni Leong Xiao sa labas ng Yaoyuan, ngunit iyon ay dahil sa formation restriction na ginawa ni Gu Yuesheng.
Ngunit ngayon, ito ay tunay na nagiging putik. Natakot ang lahat, nagmamadaling umatras. Mabilis na lumitaw ang isang nakakatakot na tanawin sa lambak. Ang buong lupa sa loob ng lambak ay kinain at natuyo, ang dating luntian ay naging malapot na putik, patuloy na lumalawak sa sakop na mahigit 100 metro. Sa loob ng putik ay may malakas na corrosive force, kahit ang mga martial artist ay natakot. Ang amoy pa lang ay nararamdaman na nilang kinakain ang kanilang yuan qi, napilitan silang lahat na umatras palabas ng lambak. Si Tan Dijun naman ay takot na lumulutang sa hangin. Ang dumain sa kanyang katawan ay bumuo ng depensa, patuloy na hinaharangan ang corrosive aura. Seryoso ang kanyang mukha. Lumulutang siya pasulong, bawat hakbang ay kinakain ng maraming corrosive qi, napakahirap. Lubhang natakot ang lahat sa kanilang puso. Kung kahit ang isang 9-star Wuzon ay nahihirapang tumawid dito, paano pa sila? Malapit nang makarating si Tan Dijun sa kabilang pampang nang biglang may isang malaking kamay na gawa sa putik ang humampas mula sa leisyan. Mahigit 1 metro ang lapad nito, may 5 daliri na nakaunat, sinunggaban si Tan Dijun, agad siyang nahawakan ng mahigpit. Lahat ay pinagpawisan ng malamig sa takot, biglang umatras palalo. Kahit Wuzon ay nahuli. Bang! Sumabog ang malaking kamay, tumalsik ang putik sa lahat ng dako. Ang Miss Poison Qi na nakapalibot kay Tan Dijun ay bumuo ng isang tunay na anyo, bakas ang takot sa kanyang mukha, mabilis siyang sumugod pasulong. Nasira ang malaking kamay, ngunit mabilis itong nabuo ulit, humabol ng mabilis. Sayang, huli na ang lahat, matagumpay na nakatawid si Tan Dijun sa kabilang pampang. Ang kamay na ito ay kumaway-kaway sandali bago dahan-dahang lumubog pabalik sa putik. Bumalik sa normal ang ibabaw, tanging ang malakas na corrosive force na lang ang naroroon. Kinilabutan ng lahat, walang nangahas sumulong. Haha! Sec Master Tan, tunay ngang pambihira ang iyong lakas, hindi ka man lang kinain. Tawa ni Jailin, mga kasama sa Chamber of Commerce, sumunod kayo sa akin. Tumalon siya patawid sa kabilang pampang, hindi man lang siya tinablan ng corrosive force. Napanganga ang lahat sa pagkamangha. Hindi lang si Jailin, pati ang mga taga-Chamber of Commerce ay direktang lumipad, madaling nakatawid, at lumingon papabalik ng may pagmamalaki. Ito. Siguradong may dala ang mga matandang tuso na ito na nagtatago ng kanilang aura, kaya hindi sila natutukoy ng demonic beast, o may dala silang bagay na kinatatakutan nito. Sabi ni Xun Ziming, puno ng takot ngunit walang magawa. Handa na ang kabilang panig, napakahirap para sa kanila na tumawid. Kung ganoon, bahagyang nag-isip si Xiao Minghui, biglang kumilos ang kanyang anyo, lumipad pa itaas, mabilis. Nasumingit sa grupo ng Chamber of Commerce at sumabay sa pagtawid. Hindi rin siya inattack. Natulala ang mga martial artists sa likuran. Agad silang lahat nakabawi. Mahigit 100 tao ang lumipad. Ilan ang nakasunod sa grupo ng Chamber of Commerce. Nagulat ang ilang martial artist ng Chamber of Commerce, mabilis na tumakbo papalayo. Si Leon Xiao at Ding Ling ay ayaw din mahuli, sumingit din sila sa karamihan. Pagkatawid sa kabilang pampang, biglang nagbago ang mukha ni Jailin, walang pag-aalinlangan, may kinuha siyang isang bagay at direktang inihagis sa lesyan ng putik. Hindi nakita ng malinaw kung ano yon, mabilis itong lumubog. Agad na may tunog ng pagkulo, at isang malakas na demonic power ang lumabas. Biglang nanliit ang mga mata ni Tan Dijun, galit na sumigaw, "Old dog, ano ang inihagis mo?" Nagkunwaring tanga si Jailin, malamig na sinabi, "Meron ba? Nagtapon lang ako ng ilang bagay na ayaw ko na." Ikaw. Napakalakas ng demonic power. Hindi maganda, nasa panganib sila. Nagulat si Xun Ziming, nakita niya sa lesyan ng putik ang isang ulo na umaangat, parang lupa lang na may putik sa ibabaw, malakas ang corrosive aura na lumalabas. Pagkaangat ng ulo, blanko ang mga mata nito, ibinuka ang bibig at nagbuga ng corrosive breath patungo sa grupo ng mga martial artist. Takbo! Nagkagulo ang mahigit 100 martial artist sa himpapawid.
Marami ang tinamaan ng corrosive breath at direktang bumagsak. May ilan na maswerte at nakaiwas, ngunit natuklasan nilang isang malaking kamay ang humahampas sa kanila. Parang pumapatay lang ng langaw, bumagsak sila sa lupa, walang natirang buto. Ah! Nataranta si Tandijon. Kung magpapatuloy ito, ilan na lang ang matitirang buhay. Sumigaw siya ng malakas, lahat ng Wuzon, tulungan niyo akong protektahan ang mga disipulo. Pinangunahan niya ang pagsugod sa himpapawid, kumalat ang mist poison key, agad na bumuo ng isang kulay abong daan, sumigaw, mga disipulo ng sektang ito, lahat dito. Tuwang-tuwa ang mga disipulo ng Beidou sect, dumiretso sila sa tulay na gawa sa mist poison key. Sixon Ziming at ilang Wuzon ay sabay ding lumipad patungo sa putik, nagsimulang magtulungan para pigilan ang demonic beast. Nabawasan ang bilang ng mga namatay, natuwa ang lahat. Pataas sa mist poison key. Bang! Biglang naramdaman ng isang martial artist na sumabog ang kanyang dibdib, direktang bumagsak sa lesion ng putik. Nagulat ang lahat. Si Tandijon ang umatake. Malamig niyang sinabi, dito, para lang sa mga disipulo ng sektang ito ang daan. Ang iba, bahala na kayo sa sarili niyo. Kung susubok pa kayong sumugod, ang kahihinatnan niyo ay tulad ng basurang iyon kanina. Sa pagkakataong ito, agad na natakot ang maraming martial artist. Nagtulungan silang tumakbo patawid sa kabilang pampang. Sa grupo ng mga loose cultivator, lumitaw ang damdamin ng paghati. Hindi maganda. Hindi na mapigilan. Mabilis, umatras,